Judah. Okay? The life of Judah. If you will turn with me, please, open your Bibles to Genesis chapter 38. Genesis chapter 38, and we are going to read verses 24 to verse 26. Okay? I'll try to keep this short hanggang matapos tayo ng 12. Pero pag napasarap, matapos tayo 1 o'clock. Amen? Ayan, nag-amen kayo ha. Sige. And just in case lang naman. Basahin po natin, tumayo po tayo lahat. Basahin po natin yung verses 24 hanggang verse 26. 3 verses only. I would like yung aking left side. Sabayan niyo ako. So verse 24. Right side, verse 25. And sabay tayo sa verse 26. Ready na ba? Amen. Verse 24, basahin po natin. Ready? Go. And it came to pass about 3 months after that it was told to Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot, and also behold, she is with child by whom? And Judah said, Bring her forth and let her be burned. Verse 25. Verse 26, and Judah acknowledged them and said, She had been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. Let's pray. Our Lord, we ask you for wisdom, kahit kakaunting kaalaman, at mga bagay na pwede naming i-take home and ma-apply sa aming buhay. Dalangin po namin ang iyong kapangyarihan and your Holy Spirit to work through your message and to our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. The scepter given to Judah. Some of you, maybe you don't know who Judah is. And this morning, we are going to talk about the family of Jacob. No? Jacob. Si Judah ay isa sa mga anak ni Jacob. Now, there are, if you are familiar in your history class, there are 8 European monarchs that trace their lineage back to one man, George II. Siya ay namuno noong 1600s to 1760, 1683 to 1760. He is the king of Great Britain and Ireland. Over the span of 300 years, his descendants intermarried with other European royals, and a complicated web of family relations resulted. In short, mula sa isang royal, nagmula ang mga ruler ng UK, Netherlands, Spain, Sweden, Norway, Denmark, Monaco, Luxembourg. Pag tinrace mo, isa lang ang pinanggalingan nila na royal, si George II. Sa panahon ngayon, yung mga royalty, it's more of ceremonial na lang. It's more of ceremonial titles. They don't have actual power. Okay? But during the time of the Old Testament, during the time of the kings, meron po talaga silang actual power. But this morning, we are going to talk about the family of Jacob first. Sabi ko, the family of Judah, no? So, but first, let's look at Jacob's family. Okay? That's why kailangan ko nito. Si Jacob, alam naman po natin na pinangakuan sila. Si Abraham pa lang at saka si Isaac, pinangakuan sila ng promised land. That your descendants will be as the sand of the sea, as the stars in heaven,
dadami kayo. Okay? And si Jacob, alam na po natin yung kanyang role, no? Alam na po natin na siya ay hindi naging maayos kausap. Siya ay naging deceiver. Siya ay naging niloko niya yung kanyang kapatid na si Esau. Niloko niya yung kanyang tatay. Pero mga kapatid, ang mga tao nagbabago. Hindi habang buhay siya ay naging manloloko. Ginamit din siya ng Diyos. Pero, ang kasalanan natin, although pinatawad ng Diyos, ay mayroon pong tinatawag na mga consequences. Amen? May consequences po ang kasalanan natin. Ngayon, tingnan po natin, sino ba yung mga anak ni Jacob? Si Jacob ay mayroong ilang anak? Di ba? Asawa muna, ilan ang asawa ni Jacob? Tingnan natin, no? Unahin natin si yung una niyang napangasawa. Sinong una niyang napangasawa? Si Leah. Hindi sa longga. Leah. Nagkaroon sila ng anak. Ang anak nila, madami. Hindi tulad natin, 3 lang. No? Si Reuben, Simon, Levi, Judah, Issachar, saka si Zebulun. Unang binigay si Leah, di ba? Si Jacob. Sabi niya, mahal ko si Rachel. Papakasalan ko siya. Paglilingkuran kita. Naglingkod siya 7 years. Pagdating ng wedding night, pagbukas niya ng veil, hindi naman si Rachel to. Bakit mo ako niloko? Laban. Kasi manloloko siya. Kaya inaani niya yung kanyang panloloko. Kaya sabi ko, yung kasalanan mo, babalik yan sa'yo. Papatawarin ka ng Diyos, pero ang konsekwensya niyan, babalik yan sa'yo. Ayan, nagsimula na. Ibinigay sa kanya si Leah. Hindi niya to choice. Kaya sabi niya, sige, magtatrabaho ako ulit ng another 7 years. Pero syempre, asawa niya na rin si Leah. Kaya, ilan ang anak niya? Ayan. Okay? Tapos, after 7 years, binigay na sa kanya si Rachel. Tulat natin dito. Rachel. Nagkaroon siya ng 2 anak. Si Joseph, saka si Benjamin. Ayan. Okay. Ngayon, ang problema, nung hindi na sila magkaanak, alam nyo, 6 na yan, pero medyo na no? Ibinigay yung handmaid, si Zilpah. Handmaid ni Leah, yung parang medyo second hand niya sa bahay na second hand. Ang tawag doon, mga second in command or mayordomo sa bahay, no? Binigay si Zilpah. Ayan. So nagkaroon pa ng 2 anak, si Gad, saka si Asher. Kung idol niya si Jacob, pwede naman, no? 12 tribes of Brother Ramil, pwede. Yan. Tapos, dito naman, si Rachel, 2 lang eh. So, binigay si Bilha. Ayan. So, ang anak nila, si Dan, saka si Naphtali. Okay? Ayan. Ngayon, nakikita nyo na medyo liliwanag yan mamaya. Iilaw yan, lalapit sa inyo. Okay? Ngayon, makikita po natin sa isang pamilya, kahit isa lang ang anak. Sino po dito isa lang anak? Taas kamay. Isa lang anak. Ewan ba dito isang anak? Ako, nag-iisang anak. Ha? Sa original na sa amin
Sa pangalawang asawa ng tatay ko, meron siyang 4. Pero sa akin, sa nanay ko, isa lang. Pero masasabi ko, kahit isang anak ko, may kaguluhan pa din. Isa lang yun, ha? May paghihirap pa din. What if ang anak mo 3? Tulad ko ngayon, 3 ang anak ko. Aba, mahirap ang 3 anak. Amen? What if 5? Aba, my goodness. Ako, namamangha kay Brother Ramil at hindi pa siya kalbo. Di ba? Ako nakalbo na. Hindi naman dahil sa 3 anak ko, kaya ako nakalbo. Pero what I'm saying is, kung 5 ang anak mo, lahat yan, lalo na, nagka-college na sila ngayon. Tendency niyan, mahirap. Eto, ilan ang anak? 12, no? I'm not talking about financial only, but what I'm talking about, madami, hanggang lumalaki yan, nag-aasawa yung mga anak, nagkakaroon yan ng complications. Amen? Pamilya is full of complications. Hindi mo kasundo yung mother-in-law mo, andyan yan. Hindi mo kasundo yung bayaw mo, hindi mo kasundo yung sarili mong magulang, hindi mo kasundo yung anak mo. And it is the same story that happened sa panahon ni Jacob. Okay? Kay Abraham pa lang, problema na. Kay Isaac pa lang, may problema na. Kay Jacob, nagka-problema sila ng tatay niya sa kanyang brother. No? So ngayon, tingnan natin sa verse 22 at simulan natin yung kwento. Now, the sons of Jacob were 12. Ito na nga. And they have 4 mothers. Na yung sequence ng pagkakasabi dito ay ayon sa sa birth order, no? Yung pagkakasulat ko rito. Ayan, okay? So, nauna yung kay Leah. So, si Reuben, si Jacob sa firstborn, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun. Ngayon, si Reuben, yan. Kita nyo, sa una, no? Hindi si Brother Reuben, ha? Yan. Si Reuben, may ginawa to sa Genesis chapter 35, verse 22. Yung asawa, hindi pala asawa, yung concubine ng tatay niya ay kanyang pinindatan. Gets nyo? Pinindatan niya yung concubine ng tatay niya. Okay? So, problema. Si Simeon and si Levi fell out of their father's favor because meron silang ginawang violence. No? Sinugod nila yung mga ng ape. Sabihin natin ng ape sa kanyang sister. No? Na si sino sister nila? Si Tamar ba yon, sister nila? Judah, eto na. Judah would rise to a position of leadership among his brothers. Hindi natin akalain na si Judah, na mamaya, sasabihin ko sa inyo, ay may mga kalokohan din. Ano? Pero pinagpala ng Panginoon. Now, hindi ko sinasabi na kayo ay gumawa ng kalokohan. Hindi ko sinasabi na tayo ay magkasala at pagpapalain naman tayo. No. Ang emphasis ko po dito is the grace of God sa buhay ni Judah. Okay? Mamaya pupuntahan natin yon. Si Issachar, he was convinced during a unique situation involving the use of mandrakes. Mandrakes, ano to? It is a plant na pampagana. Pampagana, okay? Alam nyo, pampagana para sa mga adults. Ayan, okay? Medyo kailangan natin i-veil ng konti. Zebulun naman, kilala to sa pagiging valiant, no? Sila ay matatapang. Si Joseph, kilala natin. Ang ginawa niya, alam natin ang resulta, no? Siya ay naging favorite. Sino sinyo dito may favorite?
Ito, paborito kong anak. Masarap magluto itong anak na to. Ito, paborito kong anak. Lagi akong binibigyan ng ulam. Ito, paborito kong anak. Lagi akong pinupuntahan. No? I believe, kaya siya naging favorite. Siguro may ginagawa siya sa tatay niya, sa nanay niya, kaya siya naging favorite. Okay? Si Benjamin, bunso. Ngayon, si Benjamin, makikita po natin, sila yung pinaka-konti na tribe. No? Benjamin. Fewest. Yan. Diyan po galing, sino? Apostle Paul. He's of the tribe of Benjamin. Kokonti lang sila. Tapos yung mga anak ni Bilha, ayan, si Dan, saka si Naphtali. Ayan. And then the sons of Zilpah, kita natin dito si Gad. Hindi si God. God. Si Gad. Ayan. Settled east of the Jordan, this land was well suited for raising livestock. So si Gad, ano yan? Farmer. Mga farmer yung kanilang tribe. And then si Asher, food producer naman yung kanilang tribe. Isa lang po yung kanilang tatay na verse 26, these are the sons of Jacob which were born to him in Padan Aram. Ngayon, what can we say mga kapatid sa pamilyang ito? Sasabihin ko sa inyo na you cannot choose whose family you are born in. Hindi mo mapipili yan kung sino nanay, tatay mo. Pag may kilala kayo na napili niya kung kanino siya ipapanganak, bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Eh, wala naman talagang ganun na mapipili mo yung tatay mo at nanay mo. At pangalawa, wala naman akong 10 milyon. Okay? Buti na yung malinaw. Okay. So, kilala na natin yung pamilya ni Jacob. Tingnan naman natin yung humbling ni Judah. Okay? Verse 24, chapter 28 ng Genesis. No? Verse 24. The oldest of Judah's sons, si no? Talagang kakaiba yung pangalan niya, Pag sinabing it means to turn aside, to do wrong. You err, di ba? Doon galing yung salitang error, meaning mali. Now, ang problema ka nag-err siya. Was a wicked son. Okay? Anak siya ni Judah. At wicked siya. So, ang ginawa ng Diyos, pinatay si kasi nag-err siya. At dahil pinatay siya ng Diyos, ang asawa niya si Tamar, anong tawag doon? Biyuda na. Noong unang panahon, kung sino yung iyong napangasawa, pag namatay yung lalaki, ibibigay obligasyon nung kapatid na asawahin yung babae. Amen? Kasi mawawalan ng provision. Sino magpapakain doon? Hindi naman nagtatrabaho dati ang mga kababaihan. So, ang pangalan ng pangalawang anak ni Judah, tingnan natin, Judah, yung una niyang anak, si Pangalawa, si Onal. Ay, hindi pala Onal. Onan. Ayan. Si Onan, ang sabi sa kanya, namatay yung kapatid mo, si asawahin mo yung asawa ng kapatid mo, according to law. Pero, hindi po siya sumunod. Ayaw niya ng obligasyon. Ang ginawa niya, nung night ng kanilang union, hindi niya sinunod na magkaroon sila ng seed, na magkaroon ng anak. Nagalit ang Diyos. Okay? Onan. Guess what? Ano to si wicked. Pinatay ng Diyos.
Si Onan, hindi masunurin. Pinatay din ng Diyos. Kung ikaw, sa panahon ngayon, ay hindi sumusunod sa Diyos, matakot ka. Buti na lang, ang Diyos ngayon ay hindi bastang pumapatay, no? Noong unang panahon, pagka hindi ka sumunod, patay ka, no? Buti na lang may pangatlo pang anak. Ano yung pangalan? Sheila. Parang babae, no? Sheila. Ang problema kay Sheila, bata pa. Siguro, ganyan pa lang kay Joshua. No? Bata pa, hindi pa pwede mag-asawa. So, hanggat hindi ka pa marriageable age, sige ganito, kinausap ni Judah ang kanyang daughter-in-law. Sabi niya, umuwi ka muna sa tatay mo. Okay? Uwi ka muna sa tatay mo. Pagdating doon ka manirahan, siya muna ang bahala sa'yo doon. Pag lumaki na yung anak ko, si Shelo, ipapakasal kayo. Yun ang usapan. Okay? At tingnan natin kung ano nangyari. Verse 24. And it came to pass, about 3 months after, that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot. Alam niyo po, pag sinabing harlot, ito po yung mga babae na nagtatakip ng muka. At nagtatakip ng ulo, nagtatakip ng muka. Pero, alam mo na for sale siya. Gets nyo? Kasi kinakahiya nila. So, nagtatakip sila ng ulo, nagtatakip ng muka, pero pagdaan mo, mabango. Gets mo? Kaya kayo mga babae, huwag masyadong mabango. Baka mapagkamalang kayong harlot, no? Ang babae dati, pag balot na balot, may tinatago yan. Okay? Ngayon, hindi ko naman sinabing huwag kayong magtago ng inyong features, no? Hindi. Pero ito po nangyari, no? Kinuwento ko sa inyo. Namatay ang asawa ni Tamar. Namatay yung kanyang pangalawa, which is si Onan. Bata pa si Sheila, so pinauwi siya. Ito ang problema. Kikwentuhan ko kayo ang buhay ni Judah. Si Judah, no? Ang problema kay Judah, medyo naging compromiser siya. Nagsimula yan sa pagiging magkaibigan nila ni, anong pangalan? Hira? No? Basta may kaibigan siya na Adulamite, no? Adulamite, at sila ay very close. Kaya tayo mga kapatid, bantayan po natin yung ating mga kakaibiganin, yung ating mga liligawan. Kasi, dadaling po tayo niyan, kung hindi po yan mananampalataya, malaking chance po, madadala ka. No? And hindi ka na namin makikita dito. Okay? Ayaw natin yon. Now, ano pang nangyari kay Judah? Dahil sa impluensya ng kanyang kaibigan, sabi ng kaibigan niya, Brad, Judah, may dumaan na babae, ang ganda. Ay, oo nga, no? Ganda. Ayan, kasi yung kaibigan mo, unbeliever. So, yung standards niya, bumaba. No? Bumaba. Yung kanyang morality, bumaba din. In short, mga kapatid, nakapag-asawa siya ng isang Canaanite woman. Pinagbabawal po na mag-asawa ang bansang Israel ng mga Canaanites. Okay? Sabi ng Bible, sige, sakupin niyo yan. Sakupin niyo yung promised land. Oh, enjoy it, pero dapat patayin niyo lahat yung mga tao dyan. Patayin niyo lahat. Ngayon, itong si Judah, ang problema, nag-asawa siya ng isang Canaanite. Kaibigan niya, problema. Asawa niya, nag-disobey siya. Ano pa? Eto na. Namatay yung kanyang asawa na Canaanite. Amen? Patay.
Pag namatay ang asawa mo, malungkot ka. So malungkot siya, nagpunta siya dun sa kanyang farm. At nag-shear siya ng mga sheep. Ang problema, nakalimutan niya si Tamar. Di ba sabi niya kay Tamar, punta ka dun sa tatay mo, dun ka muna tumira, pag malaki na yung aking anak, ipapakasal ko kayo. Lumaki na si Shiloh, pwede na sila ngunit hindi pumunta doon si Judah. Judah did not fulfill his obligation to his daughter-in-law, Tamar. Ngayon, ang mga babae po, pag desperado, gagawa ng paraan. Tamar was a desperate, at this point, she was already desperate. Etong si Judah, parang niloloko ko. Sabi niya, ipapakasal niya ako sa anak niya, pero hanggang ngayon, hanggang kailan ako mag-aantay? Verse 24, eto na. No? Ay, hindi pala. Before verse 24, buksan ko nga dito. No? Para masundan natin. Chapter 38. Ang nangyari, malungkot siya, no? Verse 14. And she put her widow's garments off from her. Tinanggal niya yung pagiging widow niya muna. And covered her with a veil and wrapped herself and sat in an open place which is by way to Timnat. Ang tawag po dito sa verse 14 ay entrapment. Mga lalaki, makinig tayo, no? Parang sa pelikula lang nangyayari yon, tama? Na ikaw ay sisiluin. No? Paganda mong lalaki o pangit kang lalaki, meron bang pangit? Wala naman, di ba? Gagawa ng paraan para matrap ka. Anong tawag doon sa Tagalog? Pikot? Pikot. Pikot. Sa Bisaya ang tawag doon. Hindi ko din alam eh. Sige. Pikot pa din. Okay. In short, hindi pikot ito entrapment ito. Itinrap si Judah. Alam niya na nagluluksa si Judah. Mahina si Judah. Pero si Judah, alam niya kung saan dadaan. So, dun siya pumuesto ngayon. Nagpabango siya, di ba? Pabango siya, no? Binili niya ngayon ng yung pinakamahal na pabango, parang mabango siya. At dumaan si Judah. Verse 15, when Judah saw her, he thought her to be an harlot. Bakit niya naisip yon? Kasi ganun po manamit. Amen? Kaya po tayo, mag-ingat po tayo. Sa panahon ngayon, wala na pong distinction. No? Wala nang distinction ngayon eh. Iba na panahon ngayon. Sasabi ko yan. Pero gagawa ko ng exception. Yung mga Kristiyano. Yan. No? Amen? Exception yan. Amen? Tayo mga Kristiyano, dapat exception tayo. Verse 16. And he turned unto her by the way and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. Yan na maganda sa sa King James na pwedeng basahin ng mga grade 5. Amen? Na hindi nila masyadong iintindihan yung mga shades of meaning. Di ba? Sabi ni Judah, may I come in? Di ba? Katok siya. Pwede bang pumasok? Naintindihan nyo? Amen? Naunawaan nyo? Okay, mag-amen kayo pag naunawaan nyo, Pero si Tamar, kasi may balak, humingi siya ng kapalit. Amen? Sabi niya, anong ibibigay mo sa akin? Diba? In verse 16, anong ibibigay mo sa akin? Kung gusto mong papasukin kita. Verse 17, sabi ni Judah, I will send thee a kid from the flock. Okay? Ano po yung kid? Sa panahon ngayon, young goat. Young goat, no? Alam, mahal yun, Young goat. Pero saglit, sabi ni Judah, wala akong dalang cash. Pwede bang Gcash na lang? No? Sabi ni Judah. Hindi, no?
Young goat na lang. Sabi niya, ipapadala ko yung young goat. Si Tamar, ano to? Wise. No? Ano ang pruweba na babalik ka at dadalhin mo yung young goat? Alam nyo, matalino tong babaeng to. Mga babae talaga matalino eh. And she said, thy signet. Alam nyo yung signet? Yan yung sing-sing na merong bato. So, yung bato na yan, ilulubog mo sa wax. It will produce a unique identifying mark na sa'yo lang. Kaya pag ginanon yun, kilala kung sino. Okay? Sabi ni Tamar, thy signet and thy bracelets and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. Nagkaroon po sila ng anak. Verse 20. Pinadala ni Judah. Okay. Alam mo kung ikaw medyo matinurang tao, ikaw mismo magdadala ng pangako mo. Amen? Nangako ka, dapat ikaw magdala. Ang ginawa niya in verse 20, pinadala niya lang. No? Pinadala niya lang. Kaso lang, wala na po si Tamar. Hindi na po siya makita. Verse 21, where is the harlot? And they said, there is no harlot in this place. Patay. Dapat, nakapag-isip-isip na si Judah. Pag-isip-isip na siya na, something fishy. Pero hindi. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the men of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her. Okay na yon, no? Sabi ni Judah. Minsan tayo mga kapatid, hanggat hindi tayo kinakagat ng kasalanan natin, hindi tayo titigil. No? Eto si Judah, kumpiyansa siya. No? He was confident. Okay na yon. Wala naman nakakaalam. Masarap magkaroon ng kaibigan na unbeliever. Nautusan niya pa sa mga kalokohan niya. Amen? Pag kaibigan mo unbeliever, kahit kalokohan mo, walang problema. Pero kung ang kaibigan mo tayo, magkakaibigan tayo, ay hindi tayo pwedeng magsabi na, Brother Jomar, pakisundo mo nga yung pangalawa ko dun sa istasyon. At magkita, hiramin ko yung sasakyan mo muna kasi makikilala yung sasakyan ko. Hindi ako pwedeng magganon kay Brother Jomar. Pero si Judah, okay lang sa kanya. Gumawa ng mga ganitong arrangement. No? Ito na, verse 24. And it came to pass, about 3 months after. 3 months, medyo umuusbong na yung tiyan yan. And it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, bring her forth and let her be burned. Wow! Sa mga panahon na nangangailangan ka, Judah, sinamahan kita, andyan ako. Ngayon, gusto mo na akong ipasunog. Diba? Grabe, no? So, si Judah, tingnan natin, no? Compromiser. Ano yung pangalawa? Disobedient. Pangatlo, immoral. Okay? Yan po si Judah. No? Pinapasunog niya na ngayon si Tamar. Guess what happened? Verse 25. And when she was brought forth, kinakaladkad siguro siya ng mga goons ni Judah, no? She sent to her father-in-law saying, by the man, hindi niya sinabing, ikaw, sa'yo to, hindi.
Sinabi niya, ito yung singsing, ito yung staff, ito yung, ano pa yung isa? Bracelet. Kung sinong may-ari nito, siya ang tatay ng dinadala ko. Meron siyang ebidensya. Ibig sabihin, noon pa man, planado niya na to. Kaya ang hiningi niya, yung mga yon. Kasi talagang ma-identify yun eh. Kasi kung ang sinabi, yung balabal mo, akin na lang. Baka ma-deny pa yun eh. Ito, balabal eh. Daming balabal dyan eh. Pero wala. Yung staff, may pangalan yon. Yung signet, identifying yon. Ito na. In verse 26, makikita naman natin dito, mayroong complete change. And Judah acknowledged them and said, she had been more righteous than I. Mga kapatid, kayo, tatanungin ko kayo ngayong umaga. Are you man enough to be like Judah, to acknowledge your sin? Na nagkamali ka, meron ka bang lakas ng loob para aminin sa Diyos yung pagkakamali mo? Alam nyo, pag tayo naipit mga ganitong sitwasyon, anong gagawin natin? Gagawin natin? Deny. Run. Hide. Diba? O kaya suicide. Ang ginawa po ni Judah, number 5, he acknowledged his sin. Okay? In-acknowledge niya yung kanyang kasalanan. What does this mean? Judah is still, asa kanya pa rin, yung righteousness ng kanyang lahi. Amen? Who you are will be who you are. Now, Jacob was a schemer. Alam natin, mandaraya siya. His son Judah was scammed or schemed and fell into a scheme. What I'm saying is, kung ikaw may kasalanan, bibisitahin ang generation mo. Kung si Jacob, manloloko, baka yung anak mo someday lolokohin ng iba. Ganun na nangyari dito. Si Judah, niloko ni Tamar. Okay? In-entrap siya. But Judah's response shows his humility. Amen? Pwede naman sabihin na bayaran na lang yan. Para wag maingay. Kaya hindi na pwede. Diba? The only way that he can do, only thing that he can do is to be humble. Are you humble to God? Pero alam niyo mga kapatid, number 3. Number 1, tinignan natin yung family ni Jacob. Pangalawa, tinignan natin yung humbling ni Judah. Pangatlo, titingnan natin yung exaltation ni Judah. Amen? God's grace is bigger than our sin. Kahit ano pang nagawa mo, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Look at Judah. He was a compromiser. He was a disobedient person to God. He was immoral. Nahulog siya sa tulay. But God accepted him because he acknowledged, he owned up his sin. And said, sabi niya kay Tamar, she is more righteous than I. Ibig sabihin nun, hindi naman niya sinasabi na righteous si Tamar. It is a contrast. It means, grabe yung ginawa niya. That's what he is trying to say. Grabe yung ginawa niya. Pinabayaan niya na si Tamar, tapos gusto niya pang sunugin after niyang magkaroon sila ng problema. God is greater than our sin. It is a reminder that God's grace comes to us in spite of our sin and even through our sin.
Alam nyo, minsan, yung mga kasalanan, yan yung nagtutulak sa atin papunta sa Diyos. Kaya nga sabi sa Romans, where sin is, grace more abounded. Amen? Kaya to, no? Look at Judah. Alam nyo kung ano na si Judah ngayon? He was included at diyan nanggaling ang ating Savior. Okay? Pwede naman yung Savior natin manggaling kay Benjamin. Most certainly, pwede naman dapat manggaling kay Joseph. Di ba? Pwede naman manggaling kay Simon. Pwede naman manggaling kay Reuben. Okay? Pero bakit nanggaling kay Judah? Di ba? The Lion of Judah. Tingnan mo ang record ni Judah, sablay. Pero sino bang hindi? Akala nyo ba ako, walang sablay? Akala nyo ba si Brother Jomar? Brother Jomar lang yata ang walang sablay. No? Huwag tayong tumingin sa tao. Amen? Tingin tayo sa Diyos. Kasi pag tumingin ka sa tao, someday, madidisappoint ka. Kilala niyo ba si Ravi Zacharias? Isang magaling na apologist. No? Pinaglalaban niya ang salita ng Diyos, nakikipagdebate siya. But at the end of his life, nung siya ay namatay, saka lumabas yung mga malalakas na loob na meron pala siyang iskandal na tinatago. Judah is not a good example in terms of his life, but in terms of his response to God concerning his sin. Masasabi natin, Judah, I salute you. Mahirap mag-sorry. Mahirap umamin ng kasalanan. Ang gagawin mo na lang, mag-deny ka na lang, takbo ka na lang, taguan mo na lang, or magbigti ka na lang. Pero si Judah, he owned up to his sin. And because of that, God's grace poured into Judah. At tingnan natin yung kanyang exaltation, ano? In verse 10 of chapter 49. No? Chapter 49, a few chapters back forward, sabi dito, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet. Ibig sabihin, ang pamumuno patuloy, at ang lawgiver na tinatawag dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. In verse 11 and verse 12, pag binasa po natin dito, binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine, he washed his garments in wine. Kaya mo bang sabihin yan? Na maglalaba ka sa alak? Maglalaba ka sa wine? Ibig sabihin po, ganon kayaman si Judah. Pinagpala siya ng Diyos. No? The exaltation of Judah. Kaya tayo mga kapatid, yun lang po ang reminder sa atin ngayong umaga. Huwag po tayong masyadong makakasiguro. No? Tayo po ay magpakumbaba at umasa po tayo sa Panginoon, and God is going to bless us. Amen. Tayo po ay tumayin lahat, and tayo ay mag-close sa panalangin. Our great God, Heavenly Father, we thank you for your wonderful grace and love. Salamat sa biyaya mo na despite sa aming buhay, despite sa aming kasalanan, you are still in control and you have a plan sa aming buhay. And you are the one who forgives us, and you are the one who gives us the grace that we deserve. Hindi po namin deserve ang buhay na walang hanggan. Hindi namin deserve maging part ng church na ito. Hindi rin namin deserve na maging magbasa ng Bible at magkaroon ng blessing. But because of your Son, Jesus Christ,
In your grace, we become your children and we become heir to your Son Jesus Christ's throne. And we thank you, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, ikaw ay nangusap sa aming puso. And we pray na yung buhay ni Judah ay maging example sa aming puso. Wala po kaming hiling na iba, kundi ilayo kami sa kasalanan at hanggat sa maaari, help us grow in grace. Ito yung aming dalangin, Panginoon, sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Nakakaupo na po tayong lahat.